magsalita, iniisip mo ang bobo mo. Bago ka sana magsalita, iniisip mo muna, ang bobo mo talaga. Ang bobo mo talaga! Ang bobo mo talaga! Ah. Go, nanay. Sabihan mo pa, nanay. Alam mo, Sarah, nagsisi ako na ginuto kita. Nagsisi akong binoto kita. Ang bobo mo talaga! Pasalamat ka, si Bongbong mabait, inakay ka. Tapos ngayon, hukayin mo ang tatay ni Bongbong. Abnor, hindi nagpalibing ang tatay mo. Nang taon lang yon, nang dahil presidente ang tatay mo. Inilibing sa libingan ng bayani yun, sundalo nung panahon ng ako. Sabihin mo sa tatay mo, abnormal ka. Abnormal ka! Abnormal pala eh! Oh. Abnormal eh! Ang bobo-bobo mo, Sarah, sabi ni nanay, oh. Abnormal ka! Nagsisi ako, Sarah, na binuto kita. Nanay, ano masabi mo na marami may mga ilan natin mga kabayan na mapangusga kay Bibilim na sinasabing adik mga gapos Ay, abnormal kayo, magsalita kayo. Kung nakikita ninyo, magsisinda kayo pala, demonyo pala kayo. Magsalita ka kung nakita mo. Marcos, hindi totoo bangag. Eh kung bangag, bakit hanggang ngayon pinakulong ka na sana, Sarah, buwang ako. Kung pwede lang, halika, samahan ninyo ako kay Bongbong. Para ikulong yan si Sarah, buwang-buwang yan. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Buwang-buwang pala eh! Buwang-buwang eh! Taka kung nakita mo. Ang Marcos, hindi totoo bangag. Eh kung bangag, bakit hanggang ngayon pinakulong ka na sana, Sarah, buwang ako. Kung pwede lang, halika, samahan ninyo ako kay Bongbong. Para ikulong yan si Sarah, buwang-buwang yan. Kaya yung binibig sa libingan ng bayani, sundalo ng panahon ng ako, 80 na ako. Alang-alang sa mga Marcos. Si Presidente Marcos lang ang gumanda ang buhay natin. Walang nuldak, walang siyabo. Tapos masamaan Marcos. Si Duterte, buwang-buwang din pala. Mas masahol pala yung anak niya. Nagsisi nga ako siya, minuto ko yun. Ano masasabi mo sa EDSA? Nag-people power daw sila. Mga bobo kayo! Pagkakas nyo! Oh, mga people power, mga bobo! Pero, baliw pala yung mga Duterte, no? Lalo na yung anak niya, baliw-baliw din pala. Ay, sabi ni Rian Mendoza, nagka-chicks ako ng DDS kapag nag-aahem kami, mabantot sa imburnal. O, kita mo na? Totoo yan, pare, legit yan. Rian, legit yan. Kasi nga, idol nila si Marlica. Si Marlica, kung nakita mo yung scandal ni Marlica, hanggang ngayon bangungot sa akin. Kung nakita mo yung scandal ni Marlica, naku po. Hanggang ngayon, no, hindi ko makalimutan. Pag kumakain ako, nawawalan ako ng gana. Tumutulo, green. Lala ko na naman. Tapos tinanong si Marlica, ba't may green yan? DDS ako. Ikaw talaga. Proud pa siya. Tinanong siya, babe. Ang ganon siya eh. Nasa rurok na ng tagumpay. Babe, ba't may green? Siyempre, DDS ako. Proud pa siya noon, sabi.
Makita mo yung dibdib ni Marlica, akala mo planggana yung utong. Kadiri. Kadiri. Tinry nga raw i-upload sa Pornhub yon. Tinry i-upload sa Pornhub. Binlock eh. Binlock. Binlock ng Pornhub. Mas binlock daw ng Pornhub eh. Oh, may tumutulong green eh, Del Toto. Tuwa pa si, sasalita pa si ano doon, nagsasalita yung lalaki, sabi niya, ano, okay ba? Wait, ba't na yung green? Wala, okay lang yan, DDS. Hanggang ngayon, nung bangungot, hanggang ngayon tumutorta pa rin sa isipan ko na sana, buti kayo hindi nyo napanood. Kahit kung napanood nyo, hanggang ngayon, para siyang bangungot na pumapasok sa utak. Kaduwal. Ang buhay natin nalukbok nang nawala si Presidente Marcos. Palibasa si Cory ang pangalan, kaya nag-Cory ang sambayanan. Ang mga Pilipino matalino, hindi bobo. Ang mga bobo lang, buang-buang. Sapul. Oh. Sapul. Sapul kayo kay nanay. Sabi ko sa'yo, hindi kayo ubra kay nanay. Ano? Sapul. Oh. Walang panama kay nanay. Oh. Diba? Kasi nga, yan ang sinasabi natin. Oh, diba? Oh, ngayon, dumako na tayo dito. Dito sa, sandali lang. ICC witness call as preparation for trial. Ayan, for trial na po tayo sa ICC. Pakinggan natin. Labog ang lahat ng weekend nung biglang may online call ang ICC for witnesses. parang hindi mo namin kung audition to. Ano eh. What exactly does it mean? Well, tingin namin part talaga to ng kung anumang investigation. Maghahanap ka ng witnesses. Isang indication na medyo 2 years after the original opening of the investigation, lumabas yung witness call. Kaya ang pulso namin dito, nagpuubos na lang sila o naghahanap last call kumbaga sa mga gusto pang humarap. Inspired by the coming forward of maybe Ruina Garma and several others during the Quadcom sessions. So you see it as a good Ayan sign? na, bali, sa lahat po ng biktima ng EJK, meron po ngayon na last call ang ICC na kayo po ay pwede mag-submit dito sa ICC ng mga experience kung kayo ay biktima ng war on drugs. Meron po sila ngayon. Pupunta lang kayo sa website. Dahil nga po, nagre-ready na po tayo para sa gaganaping trial netong EJK war on drugs ni Digongyo. Is that what you're saying? It's not a sign of alarm na parang teka, naghahanap pa sila, hindi ganoon. Hindi. Kasi alam naman namin talaga na ang stage ngayon ay investigation. This is a stage where they determine who is most responsible. Okay na, areglado na, there are crimes against humanity committed in the Philippines. Maayos na yon. Ito na lang ang tanong, sino nga ba ang most responsible? At kung aalamin mo kung sino yung most responsible, aalamin mo lahat ng responsable. Palagi ko sa pagbasa ng ICC dito sa mga Quadcom investigations, mas malalim pa, mas malawak pa yung kumbaga net nitong or yung skema nitong war on drugs.
Kaya siguro iniisip nila, sige nga, try natin one last time. Meron pa bang gustong humarap? And kung titingnan natin yung website, nag-try na kami mag-sign up tingnan nga natin. Ang hinahanap nila, number 1, number 2, number 3, hanggang number 4 ay dating police, dating member ng PIDEA or kasalukuyang membro, pwedeng DDB, barangay official, even government officials sa pangkalahatan in general, hinahanap nila na magsumite. Ako ang iniisip ko, ang target market nila kumbaga, yung mga hindi pa nare-reach out ng ICC. Kasi biktima, medyo kausap na nila, many other actors, kausap na nila. Iniisip lang nila, baka may iba pang gustong humabol. At, which is good news for us, I think this is solidifying the case for trial. Kasi kung question lang ay who is most responsible, 2 months ago, 2 weeks ago ba, umamin I am most responsible. And we've solved the question already. But as with any good lawyer, you should be ready for trial and prepare the case even for conviction. So walang basihan yung mga kumakalat ngayon lang naman na opinion na kulang daw sa ebidensya ICC. Kaya nagka-crowdsourcing o kaya nag-witness call. Wala pong basihan yan. Wala kasi may hawak na sila. Ang sa nakikita ko, baka lang may gusto pang magdagdag. Maganda yon kasi ibig sabihin, masinsin yung investigation. Hindi yung tipong, okay na to, magsampa na tayo ng kaso. Hindi minamadali, hindi inaapura yung mga biktima din. Dito sa pag-open call nila, may diin sila doon sa mga gustong magkwento sa kung anong nangyari. So I would say that this is also a form of truth-telling for those who were involved in the war on drugs. Kung nahihirapan silang lumapit sa biktima at umamin, o kaya lumapit sa gobyerno kasi baka mamaya kasuhan nga sila, I think this is the perfect chance and opportunity to unburden yourselves, your souls. Ika nga. Dito sa ICC, kung ano mang ibibigay mong impormasyon, tratatuhin nila with utmost confidentiality. With an eye, of course, na qualifying you for to be a witness during trial kung sakasakali. Attorney, we have an idea naman kung sino na yung mga key witnesses ng ICC, no? But would you be aware? Si ano pala, no? Matubato, tsaka si Las Cañas, nandyan pala, no? Nandyan pala sa ICC. Si Matubato, tsaka si Las Cañas. Kumbaga, dyan sila nakatira. Ganun ba yun? Dyan na sila nakatira. Sarap naman. Ganun ba yun? Dyan na sila nakatira, no? Kung meron nga yan mga tinatawag nila. Hello, Kuya Pao. Hello, Kuya Pao. Limuel, hello, Limuel, pare. Kabayan ko, kapatid ko, One Squad. Hello po. RJ Sulit. Hello po. Merong police or PDEA or anyone involved in the war on drugs o kaya public official na pumunta na sa ICC para mag-testify o kaya tumulong. Do you have any idea kung meron na? Yes, meron na. Kaya lang yun nga, hirap din kami, kumbaga, we can neither confirm nor deny for the ICC because at the investigation stage, all the proceedings are confidential. Para hindi, kumbaga, magka-problema yun. Witness protection, no? Witness protection na siya. No? Sarap. No, sa ano ka? Sa Europe yan, di ba? Europe yan, The Hague. Europe yan, sarap doon, men. Naka-steak si Las Cañas doon. Sarap. Jennifer Endoso. Investigation and eventual trial. Kaya alam ko meron na. In fact, there have been several who have come forward. Kumbaga, sa tindi ng ebidensya, yung iba... Oy, Tol Banat Boy! Tol Nyolo, present. Biking home na. Kinig-kinig lang. Good day po sa lahat. Oy, mag-subscribe kayo dyan kay Banat Boy para naman sumikat ako. Kay Utol Banat Boy mag-subscribe kayo dyan, Utol Banat Boy. Hello Mama Bear, maraming salamat po. Pepe Malonzo, hello. Edmundo Milana. Hindi na nga naitago nagsalita na and have accepted or admitted publicly that they have been qualified as witnesses. Kakaiba yon kasi ibig sabihin, kung na-target siya, kung mawala siya, in fact, one of them have already made that statement. Kung mawala ako, okay pa, mabubuhay pa yung kaso kahit may mangyari sa akin. Kaya even the witnesses themselves would know that there is enough evidence at this point to support an investigation. Ang talagang ano na lang, ito, yung puntong to, patulak na to ng trial. When you were talking about policemen, yung sinasabi niyo po ngayon na meron na rin nagsalita sa ICC. Yes po. Alam ko merong ibang mga nag-send na rin ng feelers, pero syempre iba yung kung na-qualify ba, anong quality na yun. Hoy, pare Eduardo, kung ayaw nyo magbayo, fingerin nyo na yung like. Fingerin nyo na yung like, ano ba yan?
naibigay na. Ma'am, we had an interview, I think, was that a year ago, Ami? Or a Ay, year and a half? December 7 nga pala, huwag niyong kalimutan ha. Magkita-kita tayo sa EDSA, okay? Nakakulay green ako doon, ha? Kulay green, tapos nakalagay dito, DD sheet. Magkita tayo December 7, ha? Nakakulay green sinyolo, nakalagay, DD sheet. Paparik tayo sa stage. Wawarakin natin ang mga luga. Go with the Justice Secretary Remulla, where he told us na they've been in touch with to several police officers who were part of EJ case, and ang sasabi raw nila was that napilitan lang sila o nadamay lang sila o napilitan silang sumunod sa utos. Parang ganun. In fact, ang sabi pa sa amin Remulla in the program The Chiefs before, ang problema ng DOJ was hindi sila maisailalim sa Witness Protection Program because the WPP does not accept policemen. So that was their conundrum then. But apparently the DOJ was talking to several police officers who confirmed the EJ case and who were willing apparently to testify as early as a year and a half ago. I don't know if you've been able to talk to DOJ or to Secretary Mood about it, and if you have, kung merong movement along those lines. Well, not yet. We haven't talked to or we haven't been invited to participate directly para doon sa parang DOJ investigation na sinasabi. But I guess they're on the right track in the sense that they're looking at the killings not just as murder or homicides, yung pa isa-isa na tipong may rogue policemen na pakalat-kalat at kung ano nang ginagawa. Now, they have announced that they're looking at a crime, yung crimes against humanity that is defined as widespread and systematic killings. So papasok doon lahat ng patayan at hindi na lang yung paisa-isa o kaya malalaglag kasi dyan sa mga individual murders, yung mga nag-utos. Kaya sa crimes against humanity, dito pwedeng mapasok yung mga mastermind o kaya nag-utos. Kaya Grabe, no? Crime against humanity, no? Matindi talaga eh. Matindi talaga. Pangalan pa lang, crime against humanity. Oh, talaga si Digong, demonyo talaga. talagang dito magiging similar siya sa investigation ng ICC. And on that note, kung kami, mas preferred namin na yung ICC na yung magtuloy. Kasi nauna na sila nakaumang na. At ito nga, parang nagla-last call for witnesses. Itong DOJ investigation, we don't know right now where it is at. But we're looking at a deadline in January kung ano yung magiging findings nila. Kaya abang-abang din kami sa gagawin ng DOJ. Attorney, would you know if the ICC has gotten in touch with some of the persons na humarap sa Quad Committee? Halimbawa si Roy Nagarma. O si Leonardo. Would you be aware kung na-contact, are they trying to contact these people? Nako, hirap niya kasi we can neither confirm nor deny for the ICC. Kasi security yan nung mga kinausap, security yan nung even yung ICC personnel. Kasi tatanungin, paano kayo nag-usap? Sa minimum, what I can say is that the ICC was monitoring and continues to monitor the Quadcom hearings, and definitely they have a copy of the documents or the affidavit submitted by Regina Garma, did Leonardo submit, Padilla, yung Napical killings, and many others. Ang tanong na lang, paano yung qualification nila as witnesses? Yan ang abangan ang susunod na kabanata. Ma'am, bukod ako ng konti. One last question pero medyo iba ng konti. I think you're a member of the NUPL, di ba? I'm wondering lang kung merong developments along the lines of yung pagbabalangkas ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. Kasi we've been hearing for the longest time na Makabayan Block is preparing one. Do we know anything along those lines at meron bang forthcoming? Well, yes, the Makabayan Bloc asked for our advice on several points about the impeachment complaint. Hindi ko nga meron ng draft kasi nakapagbigay na kami ng opinion and we've drafted a few memos on this. I think it's very likely soon, baka this week or next week ang filing, because it really depends on the complainants. Importanteng punto yung complainants. And alam niya natin sa impeachment, di ba, may first part yung procedural and then second part yung substantial. Bago ka makarating dun sa punto o yung meat of the impeachment complaint, yung procedural very strict. Pagharap mo sa notaryo, alam mo ba ito, yung itsura pa lang ng mismong complaint. Maraming impeachment complaints na nare-reject because of form. Kaya yun din yung isang tinututukan. Kailangan matipon lahat ng complainants at mukhang marami. Alam mo, ayan nga po yung idugtong ko na lang to sa sinabi ni Gadon. And din po nakakalito alam niyo naman tayo, ito, kay Gadon.
A complaint has been filed by a civil society organization before the House of Representatives. Well, I think and I hope that the House will not entertain it or will not give due course because there is a limit for impeachment complaints of one complaint only a year. And if that complaint will be given due course, the House cannot be expected to finish the hearing for the impeachment because there's no time. So I hope they will not entertain or give due course to this impeachment complaint. Next year yan talaga, swak na swak yan. Pak na pak. O yan ha. Ayan po, ngayon po, nagiging hati po ang ating mga taong bayan na gustong pabagsakin si Sara. Gusto nila yung iba, katulad nila Dilima, ngayon na mag-impeach si Sara. Katulad naman nila, dito naman kila Gadon, yung iba naman, next year na. Kayo, ano sa palagay nyo? Kayo, ano sa palagay nyo? Proper timing is essential. Sabi ni EWFS. Para sa akin kasi, parang pero, pwede rin ngayon, kaso, ang iniisip ko kasi, yun nga yun din iniisip ko, Tiger Eyes. Kala ko, ipa-file yung impeachment, etong next year, pagkapalitan ng mga senador. Alam mo yon yung, ngayon, kaso, ang problema naman natin, pag inintay natin yon, baka yung issue naman, hindi na fresh. Diba? Yung baka yung issue naman, hindi na fresh. Kumbaga, habang mainit pa yung sabaw, higupin na. Oo nga, Boss Nyolo, pag di nag-prosper ngayon, ay pwede sampahan si Pusit next year. O bagay, sumubok ngayon para meron pa option ng 2025. Pwede rin pwede rin Kasi ang dinadahilan lang ni Gadon, walang magiging time yung Kongreso. Pero, meron naman tayo kasi kasabihan na, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero, maganda rin yung explanation na ngayon. Kasi, dito natin malalaman talaga kung sinong mga senador ang para sa taong bayan. Kasi, mulat tayo dito. Mulat tayo dito. Alam natin ang bawat takbang at kinilos at ginawa ni Sara dito. Kaya pag ang senador dito, kahit sila Bongo, loloko-loko sila, patanga-tanga sila doon, hindi ubra yan. Yayariin sila dyan. Sa bagay, parang test din to kung kailangan pa silang i-re-elect. Yun yan Kahit mag-grandstanding ka dito, gina-grandstanding mo naman ay tiwali, yari ka rin. Diba? Sabi ni Kamandang ngayon o next year, basta ituloy. Ayan, si Balat Boy sabi, magkaka-time yan kasi tol, trabaho nila yan Hataw ang Congress, hataw ang Senate, umahataw din ang kabinete. Sa bagay, tama rin siguro, tama lang yan, magtrabaho kayo na magtrabaho. Sa bagay, kasi ang problema kasi natin dito, hindi po makakapagtrabaho naman na maayos yung mga ginagawang batas, yung mga ginagawang mga budget, mahati ang mga oras ng Kongreso. Pero, malay ba natin, di ba? Malay ba natin? Ay, nako. Ba't pa kasi nagka-vice presidente tayo na mangmang Tama.
Yan nga yung sinasabi natin. Kahit kahit hindi mag-prosper yung impeachment, importante mag-prosper yung plunder. Yun po ang importante kasi talagang mababawi ng taong bayan yung pera noon sa plunder, sa korte. Mababawi. Di ba? Sabi ni RJ Sulit, may 4 years pa si Sara na babayuhin ng Kongreso at Senado pag di bumabayan. Di ba? Kaya nga kaya itong gagawin natin sa yung mga re-electionist ng 2025 election, ayusin nyo yung pagboto nyo mga Pilipino. Kita nyo, nagkapindi-pindeho ang bansa dahil sa pagboboto natin. Huwag natin masyadong isisi sa politiko to. Isisi natin sa atin to. Ayan, binoto-boto natin, nabudol tayo. Kita mo nangyari. Abnormal pala. Oo, ayun na. Yun lang. Vlogging TV Reborn. Tama rin yun. Yung nga yung sinasabi natin kahapon na kapag si Sara napuno yan, nag-resign yan. Magre-resign siya. Tapos tatakbo yan ng 2025. Nakabuelo. Pero, Vlogging TV Reborn, may pero yun. Pero pag nag-resign naman siya, diretso yun. Yung kaso niyang plunder. Yun. Hindi pa rin siya lusot doon. Sasampa sa kanyang plunder sa korte. Hindi pa rin siya lusot doon. Hindi pa siya lusot doon. Di ba? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.